Good morning mga friends! Ang message natin ngayon is about a 10 commandments, no? Na unahan na to message ang about sa steal, no? Pagnakaw. Nauna na natin na isa sa ating message, no? Ang number 1 natin, ito ang 10 commandments. Yan ng no other God nang beside me, no? Kaya yan, hindi pwede ang mga ritual o sa mga ibang may trabaho diyan na ang kanilang idolo ay yan ang ginagawa nilang daga na prayera, no? Kaya yan, hindi pwede ang God the Father na Jesus atin kailangan na prihan, no? No other God beside me, God the Father, no? Siya ang ating God, hindi ang ibang mga tao, no? O hindi ko na kung ano ang mga kano. Ang number 2, no idol worship, only God, no? Kaya yan, ang God lang ang ating prihan, no? At ang ating go to church, no? Maya ang ganyan, no? Ang God lang din. Ang number 3 natin, you shall not use the name of God in vain, no? Kaya yan, huwag natin gamitin ang pangalan ng God sa mga kasalanan, mga nagawa natin na natin ang God, no? I-participate natin ang God. Right? Kasalanan yan. Huwag natin gawin yan. Kay isa yan sa malis sa kasalanan natin na ginawa natin dito sa earth. Keep the Sabbath day to keep it holy, no? Kaya ang Saturday holy, no? May iba dyan na sila na go to church sa Saturday, no? Pero ang mga ang mga Catholic daw Sunday ang nila, no? Na day para sa God, no? Kaya pero kailangan keep the Sabbath day to keep it holy, no? Kaya nasunod na pagkin, honor your father and mother. Yan ang ating obligasyon, mga anak, na i-honor gid natin ang ating father and mother. Huwag natin bastusin, huwag tayong kung galitan kayo ng mother natin o father natin, balik tayo, no? May nasabi ka na hindi maganda, may nagawa ka na yung hindi maganda. Hindi mo nirespeto ang father at mother mo. Yan ang ating obligasyon. Narespetuhin natin ang father at mother natin, no? Kaya yan ang ating obligasyon, no? Sa God, kag sa father and mother. Yan ang
ating gawin sa ating buhay para mas free tayo sa kasalanan, sa Ten Commandments, no? You shall not ng ano ng murder, yan ang pagpatay ng tao. Kung ang magpatay tayo ng tao na marami tayong dahilan para mapatay natin ang tao. Katulad kung kaisa sa Mr. and Mrs. Kung kaisa ang Mrs. nagirabi, no? At ang Mr. pagka hindi maganda ang ginawa ni Mrs. suntukin o sampalin o ganyan, no? Kaya wag natin gawin yan isa yan sa kailangan na hindi tayo makakil. Baka maimpito ang isa't isa at mapatay ka, no? Kaya yan ang nag-cause ng kasalanan natin na makapatay tayo ng tao. Kaya isa-isahin natin ito at i-eliminate natin ang mga ganyan na nag-cause ng death, no? Katulad ng pagnakaw, no? Kaya kung magnakaw ka, kung nandyan ang owner ng may gun ka, kundi anuhin mo siya, kundi mapatay siya, no? May isa akong example. Ang bahay ng kaibigan ko, may ng gate. Sa sa window, nakita niya na may hold upper na ginold up ang isang babae. Inagaw ang kanyang bag. Na ang bag niya at ang money niya kay mapasibo siya ang money niya para makakain siya, makapunta to siya o kung ano ang gamitan ng pera. Ang nag-hold up sa kanya nakasakay sa motor, no? Ang isa nakadrive, pero hindi mo alam ang isa ay may gun, no? Na kung magtulong ka, baka ikaw mamatay, ikaw ang ipuntaryan nila na sa gun na yan, no? Na mapaano nila sa'yo. Kaya hindi sila nagtulong sa naghingi ng tulong na babae na hinul up. Kaya yan ang natangay ang money ng babae. Pag-alis ng motor na naglabas ang aking kaibigan na supervisor at ang mister niya na tinulungan ang nanakawan na in-explain na hinold up na hindi kami nagtulong sa'yo kay baka mapatay kami, may gun sila. Tatlo tayo ang mamatay kung lalabas kami sa bahay at tulungan ka namin, tatlo tayo ang mamatay. Kaya isa yan sa dahilan ng pagpatay, no? Ang pagnakaw, no? Ang Mr. and Mrs. na nag-away o ano. May isa pa dyan na kung ang Mrs. inagaw ng ibang Mr., ibang lalaki, pagnanakaw din yan. Kung ang Mr. inagaw ng ibang babae, pagnanakaw din yan, no? Isa yan sa cause ng pagnanakaw.
ang mag number 2 ka, no? Yan ay nag-create din ng kamatayan. Kaya dito sa amin, may nangyari na yan, no? Nalaman ni Mr. na nag-number 2 si Mrs. Pinatay si Mrs., no? At ang number 2. Ano ang nag-cause ng death? Kundi ang pagnakaw ng may Mrs. ka na. Bakit? May mister ka na, bakit ka pa magnakaw ng mister ng iba? May misis ka na, bakit magnakaw ka pa ng mister ng iba? Daso ng misis naman, magnakaw ng mister ng iba. Kaya isa din yan sa cause ng pagnakaw. Na hindi lang material things ang ninakaw, kundi tayo din na taong na manakaw ng pag-aari na ng iba, no? Kaya yan ay nag-cause ng death, no? Hold up, pagnakaw ng mga things o kung mga sasakyan o ng ganyan, no? Ang pagnakaw ay nag-cause din ng death, no? At kung may kaaway ka, isa din yan sa cause na mapatay ka ng tao. Kay maano siya, no? Mabalik ano siya sa iyo. Kaya kung may ginawa kang masama sa kanya, balik sa nagawa din siya ng masama sa iyo. Kaya ano ang nagawa niyang masama sa iyo? Ang pagpatay sa iyo. Kaya iwasan ang mga kaaway. Kung may nahidwaan, ikuha na agad. Hindi na patagalin. Ang may kasalanan, mag-sorry na. Ang may kasalanan, mag-sorry na. Tanggapin na ang pag-sorry ng may makasalanan. Sa mas madali, i-solve na natin kaya para walang may mapatay. Bantay sa lakay tayo. Nag-draw tayong dalawa tayong patay, no? Kung hindi man mapatay ang isa, ma-deal naman na ang isa, doon ka na lang sa deal mamuhay, no? Doon ka na lang transfer ng iyong hindi ka na makalabas, hindi ka na makapunta sa ibang lugar dito sa Philippines o sa lugar na kung saan ka nakatira. Kaya andyan ka lang sa jail, maliit lang ang building na yan para no? Kailangan naman kung sa jail ka, huwag ka naman hambog dyan, no? Magsama ka sa kapwa mo na prison dyan para wala ka rin kaaway. Kasi mas madali ang buhay mo kung may kaaway ka. Kaya yan ang ating i-eliminate sa ating sa ating behavior para hindi tayo kakil, no? Don't steal the husband, the wife ng other, no? Na yan, no? At don't steal naman ng mga gamit o material o mga katulad ng kung kami may sari-sari store, bago lang kami na plasteran ng nakaw, ko ang magnanakaw. Sa'yo na yan lahat na anuhan ko. Actually, pero natakot ako, baka patayin ako, sinabihan ko. Nasa iyo na ang ninakaw mo, pero may hilingin ako sa iyo. I-implement mo ba ito? Pakinggan mo ba ako at
apply mo to sa buhay mo. Kaya niya sa akin, ano man, bagbagong buhay ka na. Kaya delikado itong ginawa mo. Kung itong gawin mo, hindi magtagal, ma-jail ka o kung mamatay ka. At sasalubong sa iyo si Lucifer. Sa jail ka. 3 ang puntahan mo. Ang jail dito sa earth, jail ng death, sa nitso ka matiga. O kung sasama ka kay Lucifer sa hell. Diyan ka, ano sa'yo, magbagong buhay ka na. Mabuti at nagbagong buhay, sinunod niya ako. Bakit ko nalaman ito? Target kami ng kaibigan ko na may restaurant na biktimahin ngayong gabi, no? O bukas, sinabihan ako ng taong nagbagong buhay siya, ng na may negosyo na raw siya, na hindi na siya magsama sa group nila, kaya may group sila. Ang sabi niya, ang target namin ng group, sa iyong bahay. Gawin mo, ito ang gawin mo. May birthday at doon kayo sa balkonahe mag-eat para hindi sila kayo may mga tao, no? May invite kayo na ibang tao para daw totoong may birthday, no? At ang sa restaurant, may security guard na at ang mga masidlan ng tao pina-repair na, no? Kaya naka-prepare kami. Kaya nagtanaw ng utang na loob ang taong nagnakaw sa amin na sari-sari store na binigay ko lahat. Sa'yo na lahat. To sa inyo at mag-ano ka ng sari-sari store. Kaya yan ang ginawa niya, ng malinis na raw ang niya. Kaya ang nabiktima ay ang bahay ng kapitan kuno sa barko, ang husband, nakunan siya ng 50,000. May ibang nabiktima pa, dadawa pa, no? 3 sila ang sa amin daw sa dispute sa amin. Kaya hindi kami nanakawan, nakaprepare kami. Nila sa amin na makuan sila ng mabiktima, no? Manakawan. Kaya 3 ang nanakawan nila, ang isa hold up, no? At ang 2 pagnakaw ng kung ano ang ninakaw nila. Kaya yan, kung mag-react ka, patayin kanila kay may gun sila. Kaya at yan ang ginawa ko, gin-advisean ko ang magnanakaw. Huwag kang mag-alala, hindi ako mag-report sa pulis. Yan, ibigay ko sa iyo, basta magbagong buhay ka lang. Yan ang gusto ko, kaya hindi ko gusto na mapatay ka, ma-jail ka at papunta ka sa hell. Kaya magbagong buhay ka na. Yan ang sa mag-kill ka, no? Yan ang mag-kill. Kaya yan ang isa pa ka-cause, no, na hindi pagnakaw, pag-away, no, matagal na ginaantayan na, no, na wag alam nyo naman nga kung makapatay kayo ng tao sa baski pa ang gawin mo, mapahil ka pag wala ka na dito sa earth. Kaya yan ang gawin natin, huwag mag-kill, no? Huwag kay ng 3 ang maanuhan mo, no?
jail, death, and hell. No? Sa impyerno tayo pupunta. No? Kaya yan, iwasan natin. You shall not ng bear false witness na dyan. Yan, against thy neighbor. Na yan, sa mga neighbor natin, makisama tayo sa neighbor natin. Mahalin natin sila na parang member of family. Mga kung may maliit na hidwaan lang, ihingi agad ng tawad ang may kasalanan at magpatawad ang papatawarin ang may kasalanan ng nahinga ng patawad, tanggapin, no? At magtulungan tayo, no? Kung sino ang may sakit dyan, tulungan dahil sa hospital. Kung kailangan ng money, ibigay mo ang money para sa kung down payment sa dyan, no? Tulong mo sa kanila, no? Kung sa yuya, kung ipahiram mo lang, okay man, no? Yan ang gawin natin. Para makatulong tayo sa ating neighbor, no? Kaya, pag-in, thou shall not steal. Yan. Huwag tayong yan sa Ten Commandments ang pagnakaw, no? Kaya, mula ngayon, huwag na natin i-apply sa buhay natin. Ang lahat na ito kay napakadali lang na kayo tayo ng passport in heaven. Kung napakadali man lang pa natin sa ating buhay ang Ten Commandments. Napaka-easy lang natin sundin, i-eliminate sa ating buhay, no? Kaya mga friends, yan ang gawin natin mula ngayon. Gawin natin ang sa Ten Commandments, no? Na i-apply natin sa buhay natin. Alamin kung ano ang solusyon diyan, anong magawa natin para mawala sila sa buhay natin, no? Yan ang pagnakaw. Tayo maghiram ng money para makanegosyo tayo. No? At yan ang gawin natin. Every day, ipon tayo 300 para maka 109 tayo, 108 tayo sa 1 year na siyang pangbayad mo sa utang mo. Nag-loan ka 100, yan na ang pangbayad mo. Pagka finish mo dyan, sige pa rin ang bayad sa sarili mo para maka-akwan ka naman 1 year, 108, kung magnegosyo ka naman uli ng isa, no? May dalawa ka ng negosyo, no? Yan, ang isa sari-sari store. Ang isa ng batsuyan. Kundi dalawa ng income mo. Sa dalawa mong income, gawin mong pangbayad utang ang isa at ipon. Pangbayad sa utang sa sarili mo ang isa, no? Kung wala ka ng utang. At saka may negosyo ka na, hindi mo na dagdagan. Kung gusto mong dagdagan, may example, may 3 anak ka, bigyan mo sila ng negosyo nila para hindi ka na konsumo sa kanila, sa pagkain nila, tana lahat, pagpaaral ng anak nila, ikaw pa.
Pero kung may sarili silang negosyo, wala ka ng obligasyon sa kanila. Sarili na lang nila ang magpakain sa mga anak nila at sa kanila. Ang sarili nilang income ay magpaaral sa anak nila. At ang sariling income nila ang magpa-hospital sa kanila kung sino sa kanila ang may sakit. Kung hindi natin gawin yan, obligado tayong magsuporta sa kanila. Tayo ang magpakain na mother at father, kayo ang magpakain sa mga anak natin, sa asawa nila at sa mga anak, at magpaaral sa anak nila. Kaya ang gawin natin, bigyan sila ng negosyo ng sa kanila para na ang sarili nila, sila na ang may obligasyon. Hindi tayo na hanggang hindi na kaya ng katawan natin, matrabaho tayo para isuporta sa mga anak at mga apo natin. Kaya mga friends, yan ang gawin natin na solusyon dyan, no? Kung daw okay na sa iyo, abi, ang dalawang negosyo kay at ang anak mo may negosyong isa man niya, kung isa man lang, ipon mo yan para nga kung gusto mo maging millionaire. Ipon ka 600 para 6 years millionaire ka na. Kaya yan ang gawin natin para makaalis tayo. Hindi tayo makagawa ng kasalanan sa Ten Commandments. Ma-eliminate ang kill, kag, ang steal. Dalawa sila ma-eliminate natin kung i-apply natin sa buhay natin ang ipon at negosyo. No, yan ang gawin natin. Kailangan matulungan, ma-eliminate mo. Ang atuya ang go to church, madali lang yan. Ang pagrespeto natin sa God, madali lang yan. Kaya ma-pray tayo at huwag gamitin sa pangloko ang God, no? Kaya yan ang gawin natin, no? Kaya mga friends, madali, ayan ang agin message ko ay ang Ten Commandments para malaman natin kung ano ang ating gawin para makaalis tayo dito sa mga kasalanan sa Ten Commandments, no? Yan ang gawin natin. Yan ang pakiapid ay ma-eliminate natin dito, no? Kay manadala siya sa steal, no? Sa pagnakaw. Kay pagnakaw na yan ng pag-ari na ni Mister na nagaw ang misis ng may Mister na, no? At ang misis, inagaw yan na ang Mister na may misis na, no? At ang sa babae naman, inagaw yung Mister na may misis na. Kaya yan, isa yan sa ating Ten Commandments, no? Na adultery. Diyan, naralagay dyan ng eliminate adultery. Ang adultery ay number 2, no? Yan ang atin. Napaka-easy lang pala. So, nang i-eliminate ang ating Ten Commandments. Kaya kailangan ipag-aralan natin at i-eliminate na yan para may passport tayo pa heaven, no? Yan. Ang steal, ang kill, ng adultery, na false na paggamit sa ating God, no? At praise sa God. O go to church, napaka-easy lang pala, no? Kaya mga friends, yan ang gawin natin, ha?
Yan, naintindihan nyo na ngayon na napakadali lang pala natin ma-perfect 100% ang atin na 10 Commandments. So, sa ganito lang paraan, maano na natin, mawala na sa atin ang kasalanan sa 10 Commandments. Kaya mga friend, hanggang na dito ang atin message ha. I-apply natin yan sa buhay natin para maka 100% tayo sa ating 10 Commandments, no? At saka ang iba dyan, ay ang magbasa ng Bible, mag-go to church, no? Na yan ang ating idagdag dyan sa mga ating respect mother and father, no? Yan ang ating kulang dyan, ang go to church, ang mag-pray, at mag-read ng Bible. No? Yan, sa ating 10 Commandments ito, dyan ang ating dagdag para ang obligasyon natin para makapasa tayo sa passport in heaven, no? Katulad ng magpa-abroad na hindi ka kung hindi ka makapasa sa medical, may iba pa ng mga sa may passport ka, may mapamedical ka para makakuha ka ng iba pang mga papilis para maka-abroad. Ganito din sa atin para makapasport ka rin papunta sa heaven. Kaya mga friends, yan ha, napaka-easy lang pala, kaya i-apply natin sa buhay natin yan ha. Madali lang yan, ganit. Thank you sa pakikinig. I love you all. Thank you.